What's up mga kapugi, Malunggay Boy in the house. Last time sa ating video ay nag-share tayo ng isang napakasarap na recipe. At hindi lang ito basta-bastang nacho chips recipe. Dahil ang ginamit natin dito ay rabbit meat. Ang rabbit meat na yon ay nagmula sa scrap, no? Dahil yun ay actually leftover na ng niluto namin ni Mrs. nung hapunan. Dahil sobrang dami nga nung karne niya ay nagkaroon tayo ng leftover from a grilled barbecue na rabbit. Kaya naman, ginawan pa natin ng remedyo. Dahil nga meron tayong mga tira dito na mga ingredients at kung ano-anong stock namin dito, ay nakakreate tayo ng isang masarap na recipe. Sinishare ko sa inyo, kung mapapansin nyo, most of our videos dito kay Malunggay Boy, sinishare ko sa inyo kung paano mag-raise ng rabbit, kung paano lutuin. Dahil ang rabbit meat ay isang mayaman na karne sa lahat ng karne sa buong mundo. No? Sa hierarchy ng karne, one of the best meat is rabbit meat because it's a premium white meat. Dahil mayaman po ito sa fiber, mataas din ang kanyang protein content, at higit sa lahat, napakababa po ng kanyang cholesterol. Kung mapapansin ninyo, habang nagbibideo ako, pinagpapawisan si Malunggay Boy. Oh, tinan nyo yan. Sapagkat napakainit ng panahon. It's already 4:20 in the afternoon. Napakainit na ng panahon at pawisan na si Malunggay Boy. Dahil nga sa sobrang init, ang ating mga rabbit ay nahihirapan din. No? Dahil originally, ang ating mga rabbits ay hindi galing dito sa Pilipinas. Kaya medyo, although dito na island-born ang ating mga rabbits, pagdating ng ganitong panahon ay nahihirapan pa rin silang maka-adapt sapagkat ang rabbits originally ay dinala lamang dito sa Pilipinas. Rabbits were brought by the US Peace Corps and missionary groups to the Philippines after the Second World War, which aims to alleviate food scarcity due to the devastation of war. However, majority of Filipino households normally considered rabbit as pets. So yun po yung reason, no? Dinala siya dito ng mga missionary during the Second World War. Kahit mag-research kayo, makikita niyo yan. No? Hindi originally sa Pilipinas ang rabbit. Hindi kagaya ng ibang mga animals na meron tayo dito, kalabaw, no? Meron tayong sariling breed ng aso. Pero rabbit, ito po ay dinala lamang dito. At ang main goal ay para makapag-produce ng karne sapagkat ang rabbit ay hindi naman mahirap alagaan. Ang kinakain nito ay damo, gulay, prutas, na kung saan marami naman tayo dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, mabilis magparami nito dahil ang isang rabbit ay every 30 days o sa isang buwan nanganganak na po siya. At hindi lang isa, kundi nakakapag-produce ito ng 8 hanggang 12 anak. Kaya mabilis, no, ang pagdami ng rabbit. Kaya po siya dinala dito para masustain yung ating karne na pangangailangan. Subalit, ang Pilipino talaga ay likas na mahilig mag-alaga, no, ng mga hayop. Kahit nga yung mga ibon, no, na nakikita natin na makukulay, hinuhuli, inaalagaan. So, ganun tayo mga Pinoy. Kaya naman, ngayong panahon ng tag-init, ay mag-share ako sa inyo ng life hack. Paano nga ba makakasurvive ang ating rabbit? Kasi, ngayon ko lang ito ginawa dahil last year, nung nilipat ko yung aking mga rabbit dito sa Quezon, ay namatayan si Malunggay Boy ng napakaraming rabbits. Kasama na po doon yung ating mga hybrids at mga pure breeds na kung saan hindi rin ganun kamura ang presyo. Meron tayo dating mga pure na PS100, meron tayong pure na Californian, pure na New Zealand White, at ang mga rabbits na yan ay talagang magandang mag-produce ng meat. Subalit, sa sobrang init ng panahon, ay hindi sila nakasurvive. Marami ang namatay sa ating mga rabbits. And mayroon tayong natirang 4 na inahin. Tapos, nung bumili ako ng kakatayin sana, no, na rabbit, ay ginawa natin siyang barako para makapag-produce tayo. And luckily, so, sa mga nakaraang video na sinare ko sa inyo, nakita natin na nakapagpaanak na tayo, no? At lumalaki na rin sila. And ngayon, meron na naman silang mga bagong anak, no?
na rabbit. May mga bagong kits na ulit tayo na kailangan nating i-sustain para makasurvive. Kaya naman, ang naisip ko ay bigyan sila araw-araw ng yelo. Dahil nga, hindi naman sila originate sa atin eh. Kundi doon sila sa mga malalamig na lugar bago dinala sa Pilipinas. Kaya tara, samahan nyo ako. Meron ako ditong mga nireding bloke ng yelo na pinapayelo ko everyday at dinudurog at ibinibigay sa kanila. Let's go!
And there you have it mga kapugi. Now, kita nyo naman kung ano ang reaction agad ng ating mga alagang rabbit. Agad nilang pinuntahan ng mga yelo at kinain ng ibang mga maliliit, ganoon din ang mga malalaki nating rabbit. So far from 4 na inahin na natira natin ay unti-unti na ulit nakakabangon ng ating rabbitan. And maganda tong place na nilipatan natin. Mula dun sa ginawa nating farm sa Candelaria, nilipat ko dito, malapit lang dito sa tabi mismo ng bahay namin sa Chaong. At higit sa lahat, ang kagandahan nito, ang buong paligid ng lugar na ito ay maraming puno ng malunggay. Kaya maya-maya ay bibigyan ko na rin sila ng dahon ng malunggay para masustain nila yung needs nila pagdating sa grass. At saka natin lalagyan naman ng counting feeds. Tag-araw pa ngayon, hirap pa ang damo. Kaya naman, kailangan nating dumiskarte upang nang sa ganon ay patuloy tayong makapag-produce ng magaganda, malulusog at higit sa lahat, masarap na karne ng rabbit. Yan lamang po mga kapugi. Lagi niyong pagtatandaan na sa bawat sipa ng buhay, masarap paglakbay kapag may kasama malunggay.